Magandang gabi po sa bawat isa. Salamat po sa ating Diyos na tayo po ay meron na naman pong prayer meeting. At sama-sama po tayong makakapanalangin, nakakadulog sa ating Diyos. At nawa ito pong devotion natin sa gabing ito ay makatulong sa atin sa pananalangin natin mamaya. Ang ating pong teksto na pagbabasihan ay matatagpuan po natin sa Mateo chapter 7 verse 24 to 27. Ganito po ang sinasabi doon. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato at lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng buhanginan. At lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na sa langit, sa inyo po namin ibinabalik ang lahat po ng kapurihan. At salamat po Panginoon dahil meron po kami pagkakataon na makapag-aral muli ng inyong salita. Tulungan niyo po kami na kung ano po yung nais ninyo o Panginoon na matutunan namin sa gabing ito at may apply namin sa aming pong pananalangin mamaya ay siya po naming mapulot Panginoon mula sa inyong mga salita. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan po, dito po sa ating pong pag-aaral ngayon ay mapapansin po natin na tinuturuan tayo ng Diyos ng meron pong dalawang klase ng tao sa mundo na to. No? Na yun nga po, una, yung matalino, yung pangalawa naman, mangmang. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay bakit ba naging matalino yung matalino? At bakit tinawag ng Diyos na mangmang itong ang mangmang? Sa pag-aaral natin na to, mapapansin natin na parehas po yung dalawang tao naman na nakapakinig ng salita ng Diyos. Okay? Sabi nga po ng ating pong binasa, no? Parehas sila, kaso magkaiba yung naging response nila. Okay? Ano yung pinagkaiba? Yung isa, yung matalino, sabi niya, ginanap daw niya kung ano yung sinasalita ng Panginoon. Yung isa naman, yung mangmang, hindi niya yun ginanap. Ngayon, para mas maintindihan natin kung ano yung difference nila, ang Panginoong Hesus ay nagbigay sa atin ng explanation. Yung taong matalino daw, naggumanap daw dun sa sinasabi ng Panginoong Hesus, ay itinulad niya sa tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Okay. At yung tao naman na hindi gumanap dun sa salita niya, kahit na napakinggan niya siya, no? Kahit narinig na mismo niya yung salita ng Panginoon, ay ininintulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Okay. Ngayon po, i-discuss muna natin, ano bang ibig sabihin ng gumaganap o ginanap yung salita ng Diyos? Simple lang po, ang ibig sabihin nun ay yung tao na nanampalataya sa sinasabi ng Diyos. Sa Bible po, napakarami nating mababasa ng mga salita ng Diyos na nangangako siya ng buhay na walang hanggan, nangangako siya ng kaligtasan sa bawat sasampalataya sa Panginoong Hesus. Ito po yung isa dito sa sinasabi dito na dumirinig ng salita niya at gumaganap nito. Linaw po at napakahayag ng panawagan ng Panginoon sa atin, no? Sa buong mundo na ang Diyos, mahal niya ang buong sanlibutan. Sa John 3:16, mabasa natin yun. Kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya sa Panginoong Hesus, no? Ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakalinaw din po ng salita ng Panginoong Hesus mismo, no? Sa
John chapter 14 verse 6. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man na hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Dito nililinaw na, no, na walang ibang dapat na pagtayuan ng bahay ang tao, kundi sa ibabaw o sa ang gawing pundasyon ay ang Panginoong Hesus. Which is, dito maglilid tayo sa pangalawa nating term, no? Terminologies sa pag-aaral natin na to. Yung bahay. Ano bang sinisimbolo ng bahay? Sinisimbolo po ng bahay sa kwento na to ay yung pananampalataya ng tao. Okay? Yung pananampalataya niya ay nilagak niya doon sa finished work ng ating Panginoong Hesus, ay sigurado po maliligtas siya at ay tuturing at ang turing sa kanya ng Diyos matalino, di ba? Pero kung yung isa sa buhanginan, ibig sabihin dun sa mga empty words, sa mga malambot na pundasyon, no, hindi mapagkakatiwalaan, ano po ba yung mga deception na yan? Faith plus work, and work, di ba? Para maligtas. Ayan, napaka talamak po niyan sa panahon natin ngayon na tinitwist nila at inaatake nila yung simplicity na meron sa Panginoong Hesus. Sabi nga doon sa 2 Corinthians, no, na sinisira nila kung ano yung simplicity na meron sa Panginoong Hesus. Napakasimple lang, sumampalataya sa Kanya, maliligtas ka na. Diba? Sampalataya mo siya. Sabi nga sa Gospel, diba, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3-4, na ito ay hindi tinanggap, diba, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw, diba, ayon sa mga kasulatan. Napakasimple. Ngayon ay sasampalatayaan na natin, pagtitiwalaan natin, doon natin itatayo yung pananampalataya natin, ay sigurado matibay po yun at makasiguro tayong ligtas talaga tayo. Kasi sabi nga doon, kahit duman yung ulan, bumaha, umiip yung hangin, ay mananatiling nakatayo yung bahay natin. Hindi dahil sa matibay yung bahay natin, kundi dahil matibay yung pinagpatungan o pinaglagakan natin ng ating pananampalataya. Yan. Next po, gusto ko sanang basahin itong Romans chapter 9 verse 30-33. Sa English, ganito po ang sinasabi. What shall we say then? The Gentiles who did not pursue righteousness attained righteousness, even the righteousness which is by faith. But Israel, pursuing a law of righteousness, did not arrive at that law. Why? Because they did not pursue it by faith, but as though it were by works. They stumbled over the stumbling block. Just as it is written, Behold, I lay in Zion a stone of stumbling block and a rock of offense, and he who believes in him will not be disappointed. Napakaganda po nitong na binasa natin, no, sa Romans chapter 9, na yung huling-huling part, he who believes in him will not be disappointed. Kung ang pag-asa po natin na pagpasok sa langit ay inilagak natin sa Panginoong Hesus, inalis natin yung reservation natin sa sarili natin, na dahil sa sarili kong gawa, dahil sa ginawa ko, kaya ako ligtas. Diba? Inalis po natin yun. Kundi ang inano natin, dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, kaya ako naligtas. Ay, sigurado po, hindi po tayo mapapahiya sa harapan ng Diyos sa panahon na tayo ay humarap na sa Kanya. Next po, pagkatapos nitong salvation, ay gusto ko pong bigyan ng pansin naman yung application ng Matthew chapter 7 verse 24-27 sa buhay Kristiyano naman. Ulitin ko po, yung kaninang binanggit natin, paglagak ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, sa batong matibay, ayun lang ang tanging paraan para maligtas tayo, at wag sa buhanginan, wag sa malambot na pundasyon, no? Para kasi kung doon tayo sa malambot nga na pundasyon, aasa ng kaligtasan natin, ay sabi nga ng salita ng Diyos, katakot-takot yung pagbagsak na dadanasin natin.
Pero to sa pangalawang portion po ng ating pag-aaral ngayon sa gabing ito ay para naman po sa mga ligtas na, para naman po sa mga tapos na doon sa first part, no? Na naglagak na doon sa batong matibay. Okay, sa aspeto ng kaligtasan. Ngayon naman sa Christian living. Okay po, sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Sa pang-araw-araw na pamumuhay natin, nandyan yung mga ulan, danas talaga tayo ng ulan, dadanas tayo ng baha, dadanas tayo ng bagyo sa buhay natin na to. Pero yun nga po, kung ang ating pong pananampalataya, no, ay nakalagak sa batong matibay, ay kahit dumating man yung mga bagyo na yun, ay talagang hindi po tayo maa-uproot, no? Hindi tayo tawag dito, masisira dahil hindi tayo mapapaya at hindi tayo madidisappoint kung tayo ay maasa sa Diyos. Ngayon naman, bakit naman sinasabi na para sa Kristiyano ito? Kasi meron pong instance at pwedeng mangyari sa buhay ng Kristiyano na akala niya nakatungtong pa rin siya habang naglalakad siya sa buhay na to, no? Nakatungtong pa rin siya sa batong matibay sa Panginoong Hesus, pero hindi na napapansin sa buhangin na pala siya nakatungtong. Okay? Hindi na po tungkol sa kaligtasan, no? Hindi na tungkol sa paglakad, hindi na tungkol sa pagpasok sa langit. Ang pinapatungkolan ko na po dito ay yung pang-araw-araw nating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Ayan. Magkaibang bagay po yun, ha? Okay. Ito po. Yun nga. Sa buhay natin na to, sinasabi ko, baka natutulad na tayo doon sa mangmang na nakikinig nga tayo sa salita ng Diyos. Alam natin kung ano yung salita ng Diyos, pero hindi natin ginaganap yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, puro knowledge lang yung meron tayo, pero yung wisdom, di na natin na a-apply. O yung knowledge na yun, di natin na ito turn into wisdom. Okay? Ano pong maganda ang example ko dito? Ang pinakamagandang example ko po dito ay sa James chapter 4 verse 2 and 3. Ayan. Mababasa natin doon na sa James chapter 4 verse 2. Yung mga tao gumagawa nga, yung mga kinakausap nga ni Juan doon, nakagawa na kayo ng iba't ibang kasalanan. Gawa ng mga sarili ninyong layaw, sarili ninyong kagustuhan. Tapos hindi kayo hindi kayo nakakatanggap mula sa Diyos kasi hindi naman kayo humihingi sa Diyos. Sa gabing ito, yun po yung una nating bigyang pansin. Ayan. Baka po kaya meron tayong kakulangan, napapansin natin na meron tayong kakulangan sa buhay natin na to. Kasi baka hindi naman tayo humihingi sa Diyos. Sabi nga po ng kanyang salita, Matthew 7 verse 7, angat lang tayong konti dun sa main verse natin, no? Ask and it shall be given, seek and you shall find, knock and the door will be open unto you. Napakasimple po ng pangako ng Diyos. Napakasimple nung salita na pwede natin pagpatungan, na pwedeng talagang di pala pwede, dapat i-consider natin as matibay na bato, no? Sandigan natin na kung tayo hihingi sa Diyos, tayo naman ibibigyan. Okay. Pero yun nga, sabi doon sa chapter 4 verse 2 ng James, kaya hindi kayo nakaka-receive sa Diyos, hindi kayo humihingi. Kung kayo po, meron po kayong mga gusto pang request, no, na naisip nyo sa sarili nyo, huwag po kayong mahiya na isama natin sa prayer list natin sa prayer meeting yun. Kasi mas maganda po kung isa kasing way din yun na mapakita natin talaga na nagtitiwala tayo sa Diyos, no, na siya ay sumasagot sa mga panalangin natin. Kung open tayo na magsabi nung ano yung kahinaan natin sa buhay natin na to. Sabi nga po God resists the proud, di ba? Ibig sabihin, kung hindi ka nagmamalaki ka na, hindi ako na mag-pray sa sarili ko, ganun. Di ba? Maraming beses tayo, guilty rin tayo sa ganun. Pero yun nga po, kung magpapaka-humble po tayo sa harapan ng Diyos, magiging i-accept natin na talagang kailangan natin din yung tulong ng ibang kapatid na manalangin para sa atin. Ay tulungan po natin yung mga sarili natin na magtiwala sa Diyos. Okay, magtiwala sa
power ng pananalangin ng sama-sama. Okay po, ito naman, sumunod, ito. Baka sabihin nyo naman po sa akin na, nananalangin naman ako. Diba? Di ko naman nakakalimutan, lagi ko nga pinagpipray. Pero bakit hindi pa rin binibigay ng Diyos kung ano yung pinagpipray ko? Maaari po, baka ang sagot dyan sa tanong nyo na yan, ay yung James chapter 4 verse 3. You ask and you do not receive because you ask with wrong motive. No? O may maling motibo sa pananalangin ninyo. Isa rin po yung dahilan kung bakit minsan hindi rin tayo hindi ko pwedeng sabihin na hindi sinasagot kasi ang Diyos sumasagot siya sa mga panalangin natin. Kahit gaano man kapangit, gaano man sabihin natin, kaganda yung prayer natin. Lahat ng prayer natin sinasagot ng Diyos. Pero yun nga, hindi lahat ng prayer natin ang sagot ng Diyos ay sang-ayon sa gusto natin. Okay? Dito, sabi nga sa verse 3, baka ginagamit yung prayer natin para lang sa sarili nating layaw. Sa sarili lang nating interest. Kaya hindi sinasagot ng Diyos. So dito, babalik tayo dun sa kanina, sa Matthew chapter 7, verse 26, na talagang ang Diyos, simple lamang po yung panuntunan niya sa buhay natin na to. Makinig tayo sa sinasabi niya at ganapin natin kung ano yung sinasabi niya. Kung sinabi niya sa atin na ito nga, humingi tayo bibigyan, yun ang gawin natin. Magtiwala tayo dun sa promise ng Diyos na yun. Di ba? No, ask and shall be given. Napakaganda Seek and you shall find. Knock and the door will be open unto you. Napakaganda ng pangako na yun, no? Kasi kung hindi ka kontento na nangingi ka lang, 'di ba? Gusto mo medyo may action ka din konti. Ipapayagan ng Diyos 'yun. Seek. Kung maghanap ka, mahasusumpong mo. 'Di ba? Tapos 'yun, knock. Kung nakita mo na ito na yung pagkakataon mo, ito na yung ino-open ng Diyos na opportunity para sa iyo. Kumatok ka. 'Di ba? At pagbubuksan ka, di ba? Ang Diyos ang magbubukas ng pintuan na yon, di ba? Kung yun ay ayon sa kalooban niya. Bakit ko po sinasabi ito? Kasi ang Diyos, never niya po tayong idadalhin, no, sa ikapapahamak natin. Pero minsan tao po tayo, talagang tayo yung matigas yung ulo, pinagpipilitan na natin sa Diyos kung ano yung gusto natin, ay hinahayaan yun ng Diyos. Ang tawag naman po doon, permissive will of God. Hinahayaan nyo ng Diyos para tayo matuto, tapos tayo ay kung manumbalik na tayo sa Kanya ay lalo tayong maging matibay, lalong lumago sa pananampalataya natin. Tulad nung kay Pedro, hinayaan ng Diyos na danasin ni Pedro yung yung itakwil niya yung Diyos, mabackslide, diba? Pero nung nanumbalik siya sa Diyos, siya yung ginamit ng Diyos para maging witness, di ba? Sa 5,000 na tao, more than, di ba? Nung unang pag-share niya ng gospel, dami naligtas. Pwedeng ganun po, yun yung sinatawag na permissive will ng Diyos. So sa pagpanalangin po natin ngayong gabi na to, huwag tayong mawalan ng pag-asa kung yung panalangin natin ay hindi sinasagot ng Diyos. Patuloy po tayong manalangin. Tapos magsiyasat po tayo sa sarili natin. Baka yung pinapanalangin natin, una, hindi na po nagbibigay ng glory sa Diyos. Pangalawa, baka lalong maglalayo sa atin sa Diyos. No? Pangatlo, yun nga po, ay baka ikapapahamak pa natin yun. Kaya ito po sa gabi na to, nawa, piliin po natin na manatili na nakatapak sa batong matibay at isiyasatin po natin yung sarili natin kung naglalakad na tayo sa buhanginan. Tayo po ay bumalik doon sa matibay na bato. Tayo po ay manumbalik sa ating Panginoong Hesus dahil open arms naman po siya, no? Na tayo ay tatanggapin niyang muli kung tayo po ay hingi ng tawad sa Kanya. Nawa, naging blessing po sa atin itong pinag-aaralan natin ngayon at may apply natin sa pagpipray natin mamaya. Na tayo ay humingi at tayo naman ay pagbibigyan ng Diyos.